Una sa mga balitang sports, nagulat ang boxing world matapos talunin ni Teofimo Lopez si Rolando Romero via majority decision sa kanilang 12-round clash. Nakuha ni Lopez ang panalo sa iskor na 115-113, 116-112, at 114-114, dahilan upang maagaw niya ang WBA welterweight title. Malakas ang ipinakita ni Romero, lalo na sa round 5, kung saan muntik nang ma-knockdown si Lopez. Ngunit nakabawi ang bagong kampyon at naging mas dominante sa mga huling rounds hanggang sa tuluyang makuha ang panalo. Sa kaugnay na balita, opisyal ng 3-division world champion si Teofimo Lopez. Ngayon, malaking tanong naman kung sino ang susunod niyang haharapin para sa isang posibleng unification championship. Kabilang sa mga pangalang nasa radar sina Ryan Garcia, Liam Paro, at Devin Haney. Kung matutuloy ang alinman sa mga laban na ito, siguradong magiging malaking kaganapan ito sa mundo ng boxing. Meanwhile, hindi naman maitago ni Rolly Romero ang kanyang pagkadismaya matapos ang kontrobersyal na pagkatalo kay Lopez. Iginiit ni Romero na marami siyang malilinas na suntok na tumama at ipinunto rin niyang tila napuruhan ang mukha ng bagong kampyon. Dahil dito, agad niyang hinamon si Lopez para sa isang rematch. Ngunit malaking tanong ngayon kung papatulan ito ni Lopez, lalo na kung mas interesado siyang sumabak sa mas malaking unification fight sa welterweight division. Sundan nyo yan, hindi ginaya. Yan ang pinakamagandang round ni Rolly guys, yung muntok si Lopez. Round 11. Round 11 na guys. Marcos, that's you. Puro kay Marcos ha. Sa balitang basketball, umiinit naman ang usapin tungkol sa kontrata ni Mikey Williams sa Converge Fiberxers. Kumakalat ang ulat na umaabot umano sa mahigit 1.2 milyon pesos kada buwan ang kanyang sahod. Dahil dito, naging malaking tanong kung dapat ba siyang i-extend ng Converge o mas makabubuting e-trade pagdating ng December. Ayon kay Homer Saison, posible itong maging mainit na usapin sa kampo ng Converge, lalo na kung pag-uusapan ang performance at halaga ng kontrata ni Williams. Sa huling balita, nilinaw ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na hindi makakasama si Kai Sotto sa 20th Asian Games sa Japan. Sa halip, utok ang Pinoy bigman sa mga official FIBA window. Bagamat malaking kawalan si Sotto para sa Gilas, maaaring bahagi ito ng mas malaking plano ng coaching staff upang mapanatili ang kanyang kondisyon at maging handa para sa mas mahahalagang international competitions.